kapayapaan sa gitna ng matitinding lindol at iba pang kalamidad. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, habang ikaw ay nakakaramdam ng takot, pangamba o pagkabalisa, dahil sa mga madalas na lindol, bagyo, pagbaha, pagputok ng bulkan, matinding init ng panahon, epidemya, kaguluhan, krimen, giyera o iba pang kalamidad, nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Huminga ng malalim, huminga ng dahan-dahan. Ipikit ang iyong mga mata kung maaari. Hayaan mong mapuno ng kapayapaan ang iyong puso habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Bago natin pag-usapan ang anumang nangyayari sa paligid natin, alalahanin muna natin kung sino tayo. Sinasabi sa Juan 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka estranghero sa Kanyang presensya. Hindi ka iniwan upang harapin ang mundong ito ng mag-isa. May Ama ka sa langit na nagmamahal sa iyo. Sinasabi naman sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ng ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Anuman ang mangyari sa mundong ito, hindi nagbabago ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Huwag mabigla sa nangyayari. Maraming tao ang natatakot kapag sunod-sunod ang lindol at iba't ibang kalamidad. Ngunit ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi sa Mateo 24:6-8, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap, na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sinabi ni Jesus na huwag tayong mabahala, hindi dahil walang mangyayaring mahirap, kundi dahil alam na niya ang lahat bago pa ito mangyari. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nangangahulugang nawala ng kontrol ang Diyos. Sa halip, nagpapaalala ang mga ito na totoo ang kanyang mga salita, at habang nakikita nating natutupad ang kanyang mga sinabi, lalo tayong inaanyayahang mamuhay na handa, may pananampalataya at may pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ang iyong kanlungan. Makinig sa sinasabi ng mga awit 46:1-3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y may anigman. Kahit nasa dagat ang bundok matangkay, kahit na magngalit yaong karagatan, at yung mga burol mayanig mag-imbal, hindi tayo matatakot. Hindi dahil walang lindol, hindi dahil walang unos, kundi dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Habang ang lupa ay maaring manginig, ang Diyos ay hindi kailanman nanginginig. Habang ang mundo ay maaring magbago, ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nagbabago. Manatiling tahimik sa presensya ng Diyos. Sinasabi sa mga awit
10, sinasabi niya, "Ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong salibutay pinakadakila. Sa sandaling ito, tumigil ka muna. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangamba. Ang bawat paano kung, ang bawat takot, ang bawat alaala ng mga nakaraang lindol. Ilagay mo ang lahat sa paanan ng Panginoon. Siya ang Diyos at siya ay tapat, ang kapayapaan ng Diyos." Sinasabi sa Pilipos 4:6-7, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Hindi ipinapangako ng Diyos na mawawala agad ang lahat ng panganib. Ngunit ipinapangako niya ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakabatay sa balita, hindi nakabatay sa lakas ng lindol, hindi nakabatay sa lagay ng panahon, kundi nakabatay sa presensya ng Diyos. Hayaan mong punuin niya ngayon ang iyong puso ng banal na kapayapaan. Huwag matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Makinig sa Isaias 41:10, "Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas." Hindi ka naglalakad ng mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Kapag natatakot ka, siya ang iyong lakas. Kapag nangihina ka, siya ang iyong tagapagpalakas. Kapag hindi mo alam ang mangyayari bukas, alam ito ng Diyos at hawak niya ang iyong buhay. Ang Panginoon ang nagbabantay sa iyo. Nasasaad sa mga awit 121, 7-8, "Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan." Anong napakagandang pangako! Hindi lamang ang iyong tahanan ang binabantayan ng Diyos, kundi ikaw mismo. Sa bawat pag-alis, sa bawat pag-uwi, sa araw, sa gabi, hindi natutulog ang Diyos. Patuloy siyang nagbabantay. Ang Diyos ay nagbibigay ng katatagan. Ayon sa Isaias 26:3, "Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan, at sa iyo'y nagtitiwala." Kapag ang ating isip ay nakatuon sa Diyos, ang puso ay nagiging panatag. Kapag ang ating mga mata ay nakatingin kay Kristo, ang takot ay unti-unting nawawala. Kapag ang ating pananampalataya ay lumalalim, ang ating katatagan ay lumalakas. Magpakatatag at magpakatapang. Sinabi sa Josue 1:9, "Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mangamba, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay sumasa iyo. Saan ka man pumaroon." Hindi ka tinatawag ng Diyos na mamuhay sa takot. Tinatawag ka niyang mamuhay sa pananampalataya. Hindi sa pangamba, kundi sa pagtitiwala. Hindi sa pagkabalisa, kundi sa pag-asa. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Nasasaad sa Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang ating pag-asa
ay hindi nakasalalay sa katatagan ng lupa, hindi sa lakas ng ating mga gusali, hindi sa ating sariling kakayahan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, at ang pag-asang iyon ay hindi kailanman mabibigo. Ngayon, sambitin mo sa iyong puso, ako ay anak ng Diyos. Mahal ako ng aking Ama sa langit. Hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ang aking kanlungan at lakas. Ang Panginoon ang nagbabantay sa akin. Hindi ako alipin ng takot. Ako ay may kapayapaan kay Kristo. Anuman ang mangyari sa mundong ito, nananatiling tapat ang Diyos. Ang aking buhay ay nasa Kanyang mga kamay. Pipiliin kong magtiwala, pipiliin kong manampalataya, pipiliin kong mamuhay ng handa at may pag-asa habang nagpapatuloy ang mga pangyayari sa mundong ito. Tandaan mong sinabi na ng Panginoon ang marami sa mga ito bago pa mangyari, hindi upang tayo'y mabuhay sa takot, kundi upang tayo'y mabuhay na may pananampalataya sa bawat lindol, sa bawat unos, sa bawat pagsubok. Ang Diyos ay nananatiling Diyos. Hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig. Hindi nagbabago ang Kanyang katapatan. Hindi nagbabago ang Kanyang mga pangako. At dahil kay Kristo, ikaw ay ligtas sa Kanyang pag-ibig. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong prayer request or testimony. I-share rin ang video sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Manatili kang payapa, manatili kang matatag, manatili kang may pag-asa, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo ngayon, bukas at magpakailanman. Amen.